Hello mga ka-AAP, salamat po muli sa mga sandaling ito na tayo po ay magkaroon ng pagkakataon para po tumanggap ng pagpapala mula sa salita ng Panginoon. So, ang aking pong ibabahagi po sa inyo sa loob ng maikling sandali ay ang salita ng Diyos mula sa Psalms 63 verse 8. Ang title po ng ating pag-uusapan ay Kumapit Ka sa Diyos. Yes, sabi sa Psalm 63 verse 8, mahigpit akong kumakapit sa iyo, ako'y inaalalayan ng iyong kanang kamay. Napakahalaga po itong paalalang ito na salita ng Panginoon, especially po sa panahon natin ngayon na napakarami po mga crisis na nangyayari po sa paligid natin, crisis sa ating mga leaders, sa ating pamahalaan, sa ating mga politika, crisis po sa ating pong mga iba't ibang mga maaring problema na kinakaharap sa buhay. Kaya napakahalaga po yung salitang ito na magpaalala sa atin sa panahon ng crisis, dapat alam natin kung kanino tayo nakahawak dahil ang buhay punong-puno ng pagsubok. May mga panahon na parang gusto na natin sumuko, may problema sa pamilya, kabuhayan, kalusugan o emosyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong, kanino ka at saan ka nakakapit? Si Haring David kaya nasa ilang at mahihirap at nahihirapan, kaya nasabi niya, sa Diyos ako kumakapit. At ang isa pong maganda doon, maliban sa pagkapit niya kay Lord, siya po ay binigyan ng assurance na inaalalayan siya ng kanang kamay ng Diyos. So yun po isang napakagandang panghawakan po natin sa buhay na ito na kahit anumang crisis, kahit na anumang mga problema maaari natin ma-encounter, nandyan ang Diyos na handang umalalay sa atin. So, tatlong punto pong iwan ko sa inyo. Number one, kumapit ka sa Diyos sa gitna ng kakulangan o sa gitna ng mga crisis. Pag sinabi kasing crisis, ito po ay may kakulangan, hindi normal. Okay? Sabi niya, kahit si Haring David ay dumaan sa kakulangan, pagod, uhaw, at nag-iisa, pero hindi siya nagreklamo kundi kumapit po sa Diyos. So number two, na kailangan po natin matutunan ay ang Diyos ang umaalalay sa atin, sa iyo ate, kuya, kapag may crisis sa buhay. Kaya sabi sa salta niya, inaalalayan ako ng kanyang kanang kamay. Kaya napakagandang illustration po para sigurado hindi po tayo bumitaw sa kahit anumang problema, pagsubok sa buhay na to. Yung ganito pong illustration po, nakahawak tayo sa Diyos at hawak din po tayo ng Panginoon. Mahirap po na tayo lang po ang humahawak kasi dumating yung time na tayo po ay makakabitaw at nanghihina, kaya napanghihinaan. Kaya kailangan, ganito po dapat ang ating senaryo ng totoong paghawak sa Diyos. Kailangan, kapag hinawakan tayo ng Panginoon, magpakontrol po tayo. Dahil marami pong mga senaryo, tayo lamang po humahawak, pero ayaw naman po natin magpakontrol sa Panginoon. Kaya kung nakikita niyo po yung illustration ko ngayon, dapat ganito po ang senaryo ng totoong paghawak sa Panginoon. Hawak tayo ng kanang kamay ng Diyos, humahawak din po tayo sa Kanya, para nang sa ganon, dumating man ang anumang crisis sa buhay, nakatindig pa rin tayo at hindi tayo kailangan nawawala sa pagsunod sa Panginoon. Sana, nawa, meron po tayong nakuha sa mga puntong ito. So tayo po manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, at sa pagkakataong to, kami po pinaalalahanan mo na sa kabila na napakaraming crisis, problema, mga hindi po normal na nangyayari sa paligid namin, nandyan ka na handang umalalay, Panginoon. Lord, lagi mo kaming tulungan na magkaroon ng lakas na laging nakahawak din po sa inyo. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-AP hanggang sa mga susunod po natin pagkita-kita. God bless! At ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling